May mistulang search and rescue operation na namonitor sa aktibidad ng mga barko ng China malapit sa Scarborough Shoal kung saan nagbanggaan ang China Coast Guard vessel at PLA Navy warship kahapon. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Bago ang salpukan ng dalawang barko ng China nitong Lunes ng umaga sa Scarborough Shoal habang hinaharas ang barko ng Philippine Coast Guard, BRP Suluan, makikita na may mga tauhan ng China Coast Guard na nasa harapan ng kanilang barko at naglalagay ng fender. Sa bilis ng pangyayari, dito na biglang bumangga ang warship ng People's Liberation Army o PLA Navy. Sa mga larawang ito, makikita kung gaano napuruhan ang barko ng China Coast Guard na may bow number 3104 dahil sa nangyaring banggaan. Wala pang kumpirmasyon mula sa Chinese government o embahada ng China kung may nasaktang tauhan ng China Coast Guard. Pero matapos ang insidente ay nag-alok ang mga barko ng PCG ng man overboard recovery at medical aid sa mga nagbanggaang barko ng China. Base naman sa AIS monitoring, nakita ang pattern ng mistulang pagsasagawa ng search and rescue operations ng mga barko ngayon ng China 15 hanggang 25 nautical miles mula sa Scarborough Shoal, kabilang ang isang China Coast Guard at 8 Chinese militia ships. Pero hindi pa masabi ng PCG kung may kaugnayan sa SAR operations ang na-monitor na aktibidad ng mga barko ng China. As of this time, there are no official reports that reach the attention of the Philippine Coast Guard na magkukumpirma na mayroong casualty. There are actually 4 Chinese Coast Guard personnel in front of the China Coast Guard vessel. As a matter of fact, the closest was that person na naglalagay ng fender na nakita natin sa video. And then immediately after impact, wala na tayong nakitang 4 na tao doon sa harapan ng barko. So that is the reason why the Philippine Coast Guard offered our assistance. Sa monitoring naman ng PCG ay inaalis na ang napinsalang barko ng China Coast Guard. It is already being towed by the Chinese Coast Guard. Our last monitoring of that was last night. It is being attempted to be towed away from BDM. Itinuturing naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na panibagong uri ng aggressive tactics ang pagsama ng mga warship ng China sa paghabol sa mga barko ng PCG at BIFAR. Inaasahang magkakaroon ng conference ang PCG at AFP kasama ang Pangulo kasunod ng naging sitwasyon sa West Philippine Sea. Nakita natin na nagbago yung taktika ng China. Sinasabi nila na tayo daw ang nanggugulo dun sa West Philippine Sea. Pero kitang-kita natin kahapon dun sa nangyari na sila mismo ang nanggugulo. May sinusunod naman na rules of engagement ng AFP sa mga ganitong uri ng insidente. The guidance has been very clear in conducting our RORE missions, in conducting our patrols, maritime patrols, air surveillance flights. The use of force is not authorized except for self-defense situations. Samantala, pinarangalan ang crew ng BRP Suluan dahil sa kanilang husay at katapangan sa gitna ng pangharas sa mga barko ng China sa Scarborough Shoal. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.